Ano po ba pangalan ng yung agency? Actually, ang agency po namin, yung contractor namin, yung subcon, as ARSO. Nung unang agency, F1, second, and DMAC, and sa pinakahuli po na pinasa sa amin, atong MRI. Itong My Recruiter Inc. So bali sir, nung sa dating agency, mga DMAC at saka before wala tayong problema doon. Wala Okay kaming na. problema ron. So ngayon nasa may MRI MRI. po. Okay. So ilang buwan na po ba sir na delayed yung sahod ninyo? Tinurn over kami sa MRI ng DMAC itong October 1 ng 1 to 17 na payroll. Okay. Ang ngayon, ang problema, pinangako sa amin ng MRI ay makakasahod kami ng 25 yung Sabado. Okay. Ano po ba yung sa kontrata niyo dati? Sir, weekly po ba yung bayaran? Or ano? Sa dati po naming agency, sa DMAC, is 15 days. Okay. Sa nung tinurn over kami sa MRI po, naging weekly yon. Pero kinuha po nila yung mula 1 to 17. Okay. Kinonsume na po nila yon. Yun ang sabi po sa amin na MRI na makakasahod kami. Pinangako nila. Okay. So ngayon, kami umasa po na dumating yung 25 na araw na sweldo. Bigla sila po nag-announce na wala kami sweldo. Kasi daw, ano daw reason daw bakit wala kayong Dahil sweldo? hindi daw po nagbabayad ang ARSO. Yung ARSO, ito yung yung subco ng Pepsi po. Na pinaka-main ano namin. doon kayo driver kay lahat, no? Pahinante. Driver pahinante. Doon kayo na-deploy sa ARSO. Opo. Tapos, yung reason po ng inyong MRI is hindi pa daw nagbigay to ng Hindi pa bayad. sila nakaka-collection sa ARSO, yung MRI. Yun po ang rason nila sa amin. Kaya kami naapektuhan. Okay. So, nung kailan lang po ba nilipat kayo ng DMAC sa MRI? Biglaan po, nung 14 lang po ng kasi yung po ang, nung 14 tong October, bigla po kami tinransfer sa sa DMAC. Kasi po, umatras po ang DMAC na sa ARSO. Kumbaga, ang katuwiran nila, hindi din sila nakaka-koleksyon. Okay. So, bali sir, nagtrabaho kayo sa DMAC dati? Nag-DMAC din po kami galing sa DMAC, kailan kayo sir nilipat sa MRI? Noong October 14 po. Pero sir, noong October 1, yung payroll nyo Yung sana. payroll namin mula 1 to 17, dapat po sa DMAC yung kukunin. Okay. So binigay ng DMAC sa MRI, tinanggap naman po ng MRI yun na sila magpapasahod. Okay. So, tinanggap nila. Opo. Kasi kailangan, para klaro. Okay, so sa mga ganitong kaso, well, based lang po sa sinabi ninyo na kwento, tsaka yung facts nyo, so, meron talaga sa labor code na dapat ang at least sahuran kayo once every 2 weeks or twice a month. Hindi pwede lumagpas ng 16 days na hindi kayo masahuran. Ano na ngayon? Kung October 1 yon, dapat at least ng October 16 masahuran. So kung hindi sila magsahod niyan, violation na automatic yan ng labor code. Kasi yun yung mandatory payment frequency ng pagsahod. And of course, yung pag-receive po ng timely na sahod is a fundamental right. Kasi protected po yung mga laborers natin. So kaya we were trying our best din nga makausap sa itong MRI kung ano man reason. But nevertheless, sir, itong ARSO at saka MRI, kung yung ARSO is sila yung nagkuha ng serbisyo po ng MRI para, di ba, parang hinar po ng ARSO yung MRI para po bigyan sila ng driver. Parang ganyan. Parang ganun po. Magiging solidarily liable yan sila sa mga sahod ninyo. So, pwede din sila singilin. Kaya, namaya pag sumagot na po yung dole, para po pag pinatawag po kayo, kasama po yung MRI and baka ipatawag na din yung ARSO kung sino po yung mag-cover po ng inyong back wages. Kasi sila yan solidarily liable. O ngayon po, ano po pa sir nireklamo ninyo sa MRI aside po sa inyong sahod? May mga iba pa ba? Working condition, kamusta? Okay naman? Yun lang po naman ang hinahabol namin, yung sweldo lang na dapat po makuha na namin. Okay. Nitong kasi kawawa po kami dahil may mga pinagkautangan na yun ang inaasa namin na pambayad. Dumating po ang payroll. Kami po, nahiya na kami sa pinagkakautangan namin So 3 weeks, no? So most likely mga 21 days, kung sabihin natin 7 days, po. no? Ngayon po sir, kinakausap namin yung MRI coordinator nila. Ang sagot nila sa amin sa text, babalik kami doon sa dating agency. Yun ang inaraso nila ngayon. Sa DMAC? Sa DMAC. Ibabato. Hindi raw sila magpapasahod sa amin. Kaya kami ngayon sir, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng yung sasawaran namin sa amin kukunin. Now regarding naman dyan sir sa kanilang sinasabi, ganyan, kung mayroon naman silang in-accept na nila yung liability, nung tinransfer kayo ng DMAC, tinanggap nila, so sila na mag-assume po ng yun lahat po yan. dapat Okay. So actually sir, malalaman natin yan sa pag ano na po sa DOLE, sir, siguro we would suggest sir nga iakyat na natin sa DOLE tapos later sa NLRC para po may proper hearing po talaga na adjudication kung sino ba talaga sir yung magbabayad papasahod sa inyo. Kung ano man sir mangyari, whether si DMAC man or si recruiter o kung mag-abunuhan ng ARSO,
sasahuran pa rin kayo. Kaya yung masuggest po namin, sir, ilakad na lang po natin direkta din to sa DOLE para po mapag-usapan. Pero bago yan, try natin din po makuha po yung mga pahayag po ng mga MRI at saka baka po sasagot din yung sa ARZO. Kasi sinasabi po ng ang MRI na hindi nagbayad yung ARZO. So at least kung makuha din pahayag ng ARZO at saka makonfirm nila nga nagbayad naman pala sila, meaning ang kapabayaan na po ng MRI yon. May DTR ba kayo dun, sir? Meron sir. Meron po. Meron kaming binigay na DTR doon. Nakapangalan po ba, sir, yung parang header na naka-MRI na kung DMAC pa? Oh, meron po, meron. MRI na. Well, based lang dyan sa as prima facie evidence, mukhang si MRI talaga yung magiging employer na tsaka sila maging liable po sa inyong mga sahod. Magandang hapon po, ang good afternoon po, Sir Mark Anthony Yu, yung Senior Transport Manager ng ARZO Supply. Sir, good afternoon. Good afternoon po. Hingi kami sana, sir, ng inyong pahayag regarding dito, sir. Sige po. Hindi ko kasi alam talaga kung ano yung scenario kasi technically ang kausap po namin is si agency. Although last week nakapag-release si Arzo sa kanila, but hindi ko po alam kung ano yung naging problem na naman ni MRI, bakit hindi na naman nakasahod. Although alam ko merong unsettled pa rin si Arzo sa kanila, pero hindi ko alam kung up to what extent. Again, I'm part of the Sige, operation, pero pagdating sa salary, sabi ko nga, hindi ko alam talaga kung papaano. Pero ang ginawa ko kasi last week with the management po ng Arzo, sabi ko, kasi nalaman ko nga po na hindi magpapasahod yung agency. Sabi ko, para hindi rin ako mapilayan pagdating sa operation, I'm requesting funds from the Arzo team na para matulungan itong mga drivers and helper natin na mapasahod. Unfortunately, wala lang po sa aking na-release pa na funds. Alam ko po ngayong araw may mga marirelease sa aking funds para matulungan din po itong mga drivers and helper po natin. Pero yung 3 weeks na hindi po sila napasahod, hindi po ako sure kung, yun nga po, doon sa part na yun, hindi ako sure kung na kanino or sino po yung dapat kausapin sa part na yun. Thank you for that, Sir Mark Anthony. So at least, sir, nga, kahit paano, sir, mabigyan sa mo yung advance itong mga sa driver. Na-confirm niyo naman, sir, nga nagbayad naman, sir, yung Arzo sa may MRI. As far as I know po doon sa aming finance, nag-inform lang po sa akin nung Monday na nakapagbayad. Last Monday po ito last Monday na nakapagbayad or may na-release na payment. Hindi ko lang din sigurado kung ano yung exact amount para doon. Okay. Sige, sir, Sa thank you for na-release that po. confirmation, sir. Para at least, sir, alam natin na, well, yung Arzo nagbabayad naman sa MRI, so problem talaga ng MRI to. Ganito po, sir. Sige po, sir Mark Anthony, thank you for that. Kausapin ko lang po yung mga driver at pahinante. Ganito na lang po, sir, siguro yung masuggest namin. Ang ilakad na lang po natin to sa may DOLE para ipatawag na lang mismo, sir, yung MRI, pati, sir, yung Arzo. Kasi right now, it appears nga directly kayo, sir, under po sa MRI kasi yung DTR nyo nga doon naman naka-record. Ida natin sa DOLE para matawag through single entry approach yung SENA nila. Para doon, sir, mag-commit sila, sir, kung kailan kayo, sir, mababayaran, sir. So, basically, sir, bago matapos itong buwan ng October, dapat mabayad na, sir, ng MRI po yung mga sahod ninyo. Buong buwan na, kung October 1 to 1. Mama Rivic, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ipapatawag po namin not only yung MRI but also ARSO, considering na sila yung main contractor. At the same time, yung mga manggagawa po, I hope maka-visit po sila dito sa office para makuha po namin yung full details nung kanilang unclaimed salaries. Well, thank you for that, Ma'am Marivic Martinez. Ma'am, we'd also like to confirm, ma'am, so mga in situations like this, ma'am, so yung primary contractor, which is yung Arzo, and at the same time, yung employer mismo ng mga pahinante, yung MRI, they are both solidarily liable, ma'am, di ba, when it comes to the Yes wages? Yes po. Jointly and solidarily liable po. So, ayan po, sir, narinig nyo naman po sa mismo sa DOLE na. So, magsinabi ating joint and solidarity, meaning, sir, it's either bayaran po ni MRI, kung hindi siya makabayaran po ng Arzo yan, yung sahod ninyo. Tapos, sisingilin na lang nila yan sa kay MRI kung ibawas nila dun sa magkano lang ibabayad. Ganun na lang po. Ano po ba yung background nitong Arzo, sir? Matagal na po ba to sila in business? Yung Arzo? Bago pala po yung kaso, sir, na nag-cooperate. Bali, ano po ba, sir? Parang distributor po ba to sila ng Pepsi? Bali po, shop ko sila ng Pepsi na, sir. Sa mga tracking sila eh. Mga Sa tracking po truck. sila. So yung mga truck nanggagaling sa Arso. Okay. Yun ang ginagamit ng Pepsi
para pang mga pan-deliver. Tapos may mga ano sila, kagaya kami, bumabiyahe kami ng Toyota, bumabiyahe ng Hightower, ganon. So, magkakaiba kami ng mga biyahe-biyahe. Yung TPD na tinatawag namin, yung Pepsi, tapos yung Toyota, tapos yung Hightower. Magkakaiba po yan. Yan ang hinahawakan ng mga ARSO, tracking. Tracking po sa kanila. So dati po ba sir, di ba sabi nyo nag-work din kayo sa DMAC? Oo. Po So yun, ano po hindi sir yung reason sir bakit sir nga bigla na nagpalitin yung Arzo? Kasi bakit lumipat sa MRI? Ang sabi po sa akin nung coordinator nila ron na bigla kaming turn over sa MRI is kumalas sila dahil hindi sila nakaka-collection Okay. sa ARSO. Yung DMAC sir, matagal na yun sir in business. 2 months pa nga lang sila, bumigay na eh. Pero kayo sir, matagal na kayo under sa DMAC. 2 months. 2 months, 2 months. Yung sa F1 sir, matagal kami doon mga... Doon sa F1 kami nanggaling na matagal. Ganon din yung sa F1 sir. Ganun din na nangyari po, bumigay din. Bumigay din kasi walang remittance yung Arso. Meron pa nga kaming kunin nga sahod doon sa F1. At saka sa sa DMAC. Hindi pa nabigay nila lahat yung sahod. Okay, so iba pa to sir sa tatlong, itong 3 buwan, ang 3 linggo to sir, sa MRI lang to. MRI lang po yan. MIR. So may kiklaim pa kayo ng sahod sa F1. Meron pa Meron po sir. po kami makukuha doon. Tsaka sa mga DMAC. May 1 linggo kaming sahod. Sa May DMAC po, kinakaltas wala na yung po. sir. Yung F1 may kinakaltas nga hindi namin alam. Sa Bawat DMAC isa po, namin. wala na po kaming dito na pinasa sa, yung mga DTR namin, dito na pinasa sa MRI. Sa Okay, DMAC. so bali sir, mangyari sir, is ba F1 to? Apo. Nilipat na sa DMAC. Opo. So meaning lahat ng liability ng F1 nilipat sa kay DMAC na sinalo niya. Tapos ngayon lahat po ng mga arrears po ni F1 nga kay DMAC, pati yung kay DMAC, nilipat na kay MRI. MRI, So meaning dapat lahat na to sagutin ni MRI. Dapat yung ganun nga po. Okay. So hindi lang 3 linggo to. Kasi 3 weeks, ito lang yung sa October. Kung may liability pa Meron pala po si F1, Sa F1, meron F1, po kami meron po. makukuha ron eh. okay, mabuti sir na sinabi niyo para at least alam din po ni Ma'am Marivic Martinez to. Kasi once may papatawag po kayo, papatawag din po yung Arzo at saka yung MRI. At least alam nila na may mga sinalo palang obligasyon nito si MRI. Galing po sa kay DMAC and then si DMAC sinalo din galing kay F1. Opo, mga ganun na nangyari sa amin. Pinagpasapasahan kami ng 3 agency. And ito sir, yung nangyari tong pagpasapasahan ng 3 agency within the year lang to sir. Ito, Oh, 3 palit-palit. Opo. So may most likely may problem nga sa Arzo sa payment. Sir Mark, so baka sir pwede nito sir ma-raise sir sa mga management para po sir nga hindi tayo magka-problema din sir sa manpower kasi pag hindi na sahuran, syempre alis sila ma-impale din yung operation ng Arzo. So baka sir pwede niyo ma-convey Tama sa naman inyong po. management sir pag may mga due date, especially pag sa mga sahuran na, at least sir mabigay na din yung payment para sir nga yung moral sir ng mga driver painante mataas din, saka magstay sila sir. Yes po. Sa totoo naman wala naman problem with that. Actually, ang isa naman sa nagiging ginagawa ni Arzo in case na yun nga para din sa part namin na hindi kami maputol sa operation. Alam naman po yan ng mga driver. From time to time kung hindi sila makakasahod sa agency nila, si Arzo po ang nag-aabono. Alam po nila yan, even from other agencies sila, from the start na nag-start si Arzo, andyan po si Mr. Angelito Domingo, since nag-start po yan sa amin, tanongin nyo po sa kanya, tama po kayo, may mga several companies na nag-engage sa amin na hindi tumagal. Actually, different scenario to, yung sinasabi kasi nila is based lang sa kanilang nalalaman, pero it's a separating kasi sa side ng management ng Arzo. Well, it's a different story. But for the sake of sa kanila, alam po nila yan na hindi po namin pinapabayaan yung mga tao. Kung hindi po sila makasahod sa agency, si Arzo po mismo ang naglalabas po ng pera para po sila ay makasahod or mabayaran at least for that specific week. Ayan. And also Sir Mark, kanina po nakausap din namin po si Ma'am Marivic Martinez, yung Provincial Director po ng Dole Cavite. So, ayun po sir. So, siguro suggestion niya sir is ang maglalapit na lang po sir itong mga driver at pahinante. So, ipapatawag din po sir yung Arzo at the same time yung MRI. Kasi ngayon sir, since jointly and severally liable naman sir yung Arzo with MRI regarding po sir sa mga wages po sir ng ating mga employees dito. Yes po, no problem po. At saka doon na lang sir, at least sir, kung totoo naman sir nga nagbayad naman yung Arzo, pwede naman sir ma-raise doon nga on the part of Arzo na bigay nyo ng obligation ng payment nyo sa MRI and then it rests ng sa MRI kung bakit hindi pa nila nabigay yung mga sahod. Okay po. Sige po. Thank you for that Sir Mark Anthony and sana po mapabot po sa management po para Yes po, ma-avoid. aware naman po ang management po. So, gano'n lang siguro po, sir.
no? So we will follow lang the advice po ng DOLE mismo. So samahan po kayo sir Yes, ng po. team po Yes, ng Wanted sa radyo and sa mga staff ni Senator Edo Rafi. Lalapit po tayo sa tanggapan po ni Ma'am Marivic Martinez sa DOLE Cavite. Then yung DOLE na mismo sir papatawag na po yung MRI at saka yung ano na din, yung ARSO. Then from there sa mapag-usapan. Kung may agreement na doon sir kung kailan na mabigay yung sahod, so okay. Pero kung hindi pa rin sir makabigay po ng sahod before matapos itong buwan na to, well, ipapakyat na lang yan sir sa adjudication na level. Nag-message po sa atin si Ma'am Leonel Uy, ang account manager po ng My Recruiter Incorporated. Ang sabi, for advance information lang din and I checked, wala kaming employee na Jerwin Eduardo ang pangalan, possible from kabilang agency yan na pinapa-payroll sa amin at pinapasalo sa amin. Ang problema, to add lang din, since hindi namin sila employee, I think yung dating agency nila ang dapat nilang habulin at hindi kami, or should I say, naka-floating or resigned sila sa dati nilang agency. So based po yung mga claim po ng MRI na yan, so doon na lang nila explain sa DOLE. Kasi kung sabi ninyo yung DTR ninyo nakapangalan po sa MRI, may prima facie evidence naman nga sila nga talaga yung inyong employer. Yun nga po nangyayari dyan nagkakaturoan na po sila eh. Yun nga sir, tuturuan sila kasi bayaran na, di ba? Yun na nga po, Kaya, nangyayari. ayan po sir, tutulungan po kayo sir ng team ng Wanted Radio sir para ilapit Kaya sa nga DOLE po, para makuha po yung mga sahod sir. Kami na naiipit ngayon kasi siyempre kami may mga dapat kaming obligasyon na bayaran. Hindi namin kami ngayon na mamroblema. Kung Ayun kailan- sir, at saka timing sir, naintindihan din po daw sir ng sa ARSO yung kanilang transport manager. So willing nga sila sir nga kung ano yung naka-due nyo na sahod for this month of October, i-cover na nila muna. So per doon na lang sir i-formalize sir pag harap-harap na usap sir sa may DOLE sir pag ipatawag po. Sama na po sir yung team sir para po ma-monitor din. Yeah. Samahan po kayo mag-file po muna ng SENA para mapatawag natin tong tatlong involved na Yes. agency at company na ito. And then, yun po, para makapagharap-harap, malaman natin kung sino talaga. Pero ito na nga si Arso, babayaran kayo. And hopefully, masettle po lahat ng claims dito po sa DOLE sa tulong po ng ating provincial director na si Ma'am Marivic Martinez ng DOLE Cavite. And thank you very much sa inyo Ma'am Marivic Martinez. Thank you po ma'am. Getting all the details today po, iset ko na siya ng Wednesday at 1 p.m. para Ayan. diretso na hearing na po tayo. Sige. Ayun, Ma'am, maraming thank you for salamat. that Ma'am Marivic ha. That's great Opo, news ma'am. you're welcome po. Salamat. Sasamahan po yan ng reporter Yes po. natin. Assist po kayo, sir. Yun, maraming salamat po sa inyo. At sa yung tiwala po kay Senator Edo Rafi Tulfo at saka sa program po ng Wanted sa radyo. Thank you po sir and God bless po. God bless. Magandang umaga po, sir. Tanong ko lang po, after po ng ma-air po tayo, no, dito sa programa po ni Idol Rafi, ano po yung naging feedback or yung tugon po ng inyong agency ng MRI? Pagdating po namin doon, kinabukasan napapasok kami, may ban letter na po nabinigay sa amin. Hindi na kami pwedeng pumasok. Hindi na po kami nakipagtalo. Wala na po silang response sa amin na kahit ano. Yung sinasabi nilang tutulungan kami, hindi nga ganun na nangyari. Kami namang problema, ultimo pamasahe namin. Wala kami makukunan. Sa barracks po kayo pansamantalang naglalagay, tama po? Yung barracks po namin ngayon, mga binabayaran din namin. Kami rin po nagbabayad. Papaalisin na kami sa barracks kasi walang pangbayad eh. Kami nagtatrabaho lang para sa mga pamilya namin po. Kami pa pong nahirapan para kami bolang pinagpasapasahan ng mga agency. Pag tinatanong namin ng isang agency, papasa na naman kami doon. Tapos ipapasa doon sa pinaka-main contractor. Hindi na namin alam kung sinong tutulong sa amin eh. 4 months na kasi yan ginawa nila ma'am. Galing pa yan sa F1. Yung sa F1 ma'am, bali lang yung ibigay. Lingguhan doon. Bigyan ka lang ng 1,500, 1,000. Yung unang sildo hindi pa maibigay. Hindi namin kagustuhan po to na umabot sa ganito. Kung pinapasahod po kami na maayos, tama. Kasi pinagpaguran ho namin yan eh. Hindi yung pagdating sa huli, gagawin po kami parang bola na pinagpasapasahan. Ayan po, Sir Henry, natapos po tayo dito sa DOLE Cavite, no? We found out na si Arzo ang dapat maging liable or dapat habulin at bayaran po kayo at nakipag-ugnayan naman po sila sa atin. Tomorrow morning, dito po ulit tayo magkita-kita po sa DOLE para pag-usapan and hopefully po maibigay po kung ano man yung nararapat sa inyo. Ang hadlang namin ay mapasahod kami ng tama, makuha namin dapat namin makuha. Ito pa rin nila ang mga pinangako nila sa amin.
ayan, hawak nyo na po yung mga kulang po na sahod ninyo dito na dapat sa MRI, sa DMAX, tsaka sa may ARSO. Ano po yung masasabi po ninyo, sir? Nahawak nyo na po yung sahod po ninyo. Nakuha na rin namin yung dapat namin makuha. Kabuuan ng sweldo namin, nagawala namin. Nagpapasalamat kami. Kundi sa kay Rapid Tulfo, hindi actionan ng basta-basta to eh. Kaya kami lumapit sa inyo. Sa ganun, mapabilis ang proseso. Nakuha ko po yung buong sahod ko. Maraming salamat kay Idol Tulfo. Maraming salamat, Idol Rapid Tulfo. Rapid Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatang